Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat and welcome back to my channel. So kung napansin nyo, may bunga na po ang papaya natin. So, bago ang lahat, unahan ko na po kayo na hindi po natin mapapahinog yan kasi may ilang buwan na lang bago dumating ang winter. So, mapapalaki pa natin siya pero hindi na po natin siya mapahinog. Kaya po meron tayong mga nakalagay sa pots. Itong isang to nakadirekta sa lupa, so wala pa tayong magagawa dyan. Yung sa mga nasa plastic container, yung pang ipapasok natin sa loob ng mini greenhouse natin. And come next year, lalagay po natin sa lupa at yun po ang mapapabunga po natin agad. At ma-expect natin na makapagpahinog po tayo ng bunga. So again, ito po, hindi na po natin mapapahinog yan, pero mapapalaki pa po natin yan. So, turuan ko kayo ng pwede nyo gawin para pwede nyo pong mapalaki agad ang bunga ng papaya nyo kung nandito po kayo sa Japan or any country na nag-i-snow at gusto nyo magtanim ng papaya. So una, balik na rin ko camera. So okay guys, ayan po yung puno natin ng papaya. Again, ito po ay nakadirekta sa lupa. Ayan. So ito po ang last one na naitanim ko, pero siya po ang lumaki sa lahat or pinakamalaki po siya ngayon sa lahat. Dahil po sa, again, nakadirekta po siya sa lupa. Then, lalagyan ko siya ng amenities. Ito, vitamins, nilagyan ko rin po. Kaya, mas mabilis siyang lumaki. And, ito po, tsaka yun, kahit pareho po silang nakalagay sa direkta sa lupa, ang pagkakaiba po nila or lamang po nitong isang to ay wala po nakasagabal sa paligid niya. So pag sikat ng araw, umaga-umaga pa lang, nasisikatan po siya ng araw. Unlike po doon, yung isang yan, lapitan natin. Before kasi marami nakasagabal sa paligid nito. So ito hindi masyadong nasisikatan ng araw. And doon naalis natin yung mga malalaki sa paligid niya, doon lang po nasikatan ng araw yan. Kaya now pa lang po lumalaki. And ayan po, starting na rin po magbulaklak yan. Galing nga sa kusa. So this one, ito po yung nakalagay sa plastic container. Papaya natin. Yan po, ipapasok po natin sa mini greenhouse yan pagdating ng winter. And ayan po, may bunga na rin po siya. Ayan po yung itong bulaklak niya. Itong isa naman na ito, ayan po, nasa plastic container din. Ayan, nagbulaklak na rin po siya. So, meron tayo ditong 4 na papaya, 2 na nakalagay sa plastic container, 2 nakadirekta sa lupa. Meron po tayong isa pa nandun sa harapan ng bahay. So, balik tayo sa main topic natin. So, paano ba natin mapapalaki or masisiguradong lumaki agad yung bunga ng papaya natin? Una, so yun po yung main tree natin or puno ng papaya. So, kung makikita nyo po, marami naka-usli sa side niya. Suckers or yan, itong mga baby na papaya. So kung gusto niyo po na lumaki ng mabilis yung bunga ng papaya nyo, kailangan nyo pong alisin yan kasi umaagaw po ng nutrients yan. So pag nawala yan, yung nutrients na nakukuha ng puno ng papaya mula sa lupa, maibibigay niya po ng diretso sa bunga o sa bunga niya. So lilinisin po natin yan. Alisin lang po natin lahat ng suckers ng papaya.
Ito sa may tabi ng bunga, ingatan lang po natin para hindi mabali yung bunga ng papaya. Yun, okay, safe. So again, ayun po yung bunga ng papaya natin. Ito yung bulaklak. So dito pala malalaman nyo na kung alin ang magdadiretso or magkakaroon ng bunga. Ayan po, comparison po, dalawang bulaklak po yan. Kung mapapansin nyo, itong isang to medyo mataba or mabilog. May laman po kasi yan. So ibig sabihin, na-pollinate yung bulaklak niya at magdadiretso siyang papaya. Unlike this one, makita nyo, manipis or payat yung bulaklak. So, ibig sabihin hindi po na-pollinate yan. So, hindi magdadiretso yan. Ito, sisilipin natin maigi. Ayan po, may papaya na po sa loob. So again, yan po, babagsak po yan. Hindi po dadiretso na bunga ng papaya po yan. So, one more. Oops, meron pa pala tayo dito isang papaya. Hindi ko napansin. So, there you have it. Ayan po guys, malinis na po yung papaya natin. Yung puno ng papaya. Tinanggal na po natin yung mga suckers. Ito po yan, sucker po ang tawag dyan. Yung sa mga sumisibol sa gilid ng puno. Again, kung ito po hahayaan natin lumaki, pwede po natin itong paugatan. Katulad ng mga ginawa kong videos. Meron po tayong video na kung paano mag-air layering ng sucker ng papaya. Ayayin nyo lang po siya lumaki ng konti. Pag medyo malaki na, hihiwain nyo lang po sa gitna. And pwede nyo po siyang paugatan. So, kung interesado po kayo or gusto nyo matuto kung paano magpaugat ng sucker ng papaya, halimbawa, maganda yung klase ng papaya nyo. And kung gusto nyo ma-maintain yung uri ng papaya na yon, i-air layer nyo po yung sucker, yung lalabas na bagong halaman ng papaya sa gilid ng puno nyo. So, ma-maintain nyo po na ganun pa rin po ang lalabas na papaya sa susunod na tanim nyo. Kasi pag seedlings mo tinanim nyo, magiging ibang papaya na po yun. Hindi na po yung katulad ng original na tanim nyo. So again, ayan po. Sa mga interesado magtanim ng papaya dyan, again, sa Japan or sa mga bansa na nag-i-snow, meron po tayo mga videos and konting tutorials kung paano magtanim ng papaya, mag-alaga ng papaya, paano pwede nyo gawin, kailan pwede magtanim or anong month, paano sila alagaan or diligan. Check out nyo lang po yung mga videos ko. And kung mayroon pa po kayong katanungan tungkol sa mga tanim natin dito sa garden, message nyo lang po ko. And I'll be sure to answer your questions pag nakita ko po agad sila. And kung meron din kayong suggestions tungkol sa pag-alaga ng papaya o ibang halaman tulad ng tanim ko dito, mag-message pa rin po kayo. Again, tayo po, patuloy pa lang po rin tayo nag-aaral sa pagtatanim. Again, marami rin naman po tayo hindi mga nalalaman pa sa mga bagay-bagay sa paghahalaman. So, kung meron tayo may babahagi, bahagi natin sa iba natin mga kaibigan na nagnanais din na maghalaman or magtanim. So, make sure lang na mag-comment po kayo kung meron kayong questions or suggestions para may bahagi natin sa iba natin mga kaibigan. So, again po, yan po yung papaya natin. May bunga na po. And andito po ulit tayo sa Japan. So, kung nagustuhan niyo po ang simpleng binahagi ko sa inyo, pakilike naman po mga videos na to. Share sa mga kaibigan niyo. And subscribe na rin po. Malaking tulong po yung para sa akin. So, gusto ko rin po ulit pasalamatan ng mga subscribers natin, silent viewers at mga kaibigan natin na tuloy po nagsusuporta sa atin sa mga videos natin at sa channel ko. Very much appreciated po yun. Very much appreciated po yun.
Hindi ko na po kayo isa-isahin. Alam niyo na po kung sino kayo. And again, maraming salamat po sa inyong lahat. So, from my garden to your eyes, ingat po tayo lahat talaga.